A whole new work week again. We hope everyone's off to a good start. And as always, we have the day's latest stories and conversations for you. So do stick around until 3 p.m. Ako po, si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera. Aba, last Monday na ng Enero. Sunod na linggo, next page na. Pilas sa kalendaryo. Time flies talaga sa bansang ito. Ang dami kasing nangyayari. Oras 24, hindi kasi nagpapahinga ang mga Diablo. So hit the subscribe button and like this nice little show called Afternoon Delight. Okay, it is the last Monday of January, 26, 2026. We're making a few events, or we're marking rather a few events today. So una nga, yung Congress, they resume plenary sessions today, and these are happening amid impeachment complaints versus President Marcos and pretty soon, Vice President Sara Duterte. Pangalawa, Filipino tennis star Alexandra Ayala is set to make her first official WTA appearance on Philippine soil today. That's as she opens her campaign in the inaugural Philippine Women's Open at the Rizal Memorial Tennis Center. At ang sabi nga nila ay sold out na daw ang home crowd. Nag-start na raw, di ba, kanina? Alas 10 ng umaga yata. And So, narinig ko yung press conference recently, talagang yung goal talaga nito ay mas ilapit ang mga Pinoy towards the sport. Kasi we have a lot of young talents. I mean, we did feature na si Alex got gold in the recently concluded Southeast Asian Games. Pero may mga 16, 17 years old na nakakuha ng bronze din in their very first... Pinay, oo. In their very first edition of the SEA Games. So, oras na talaga para suportahan natin lahat ng tennis players ng Pilipinas. So, again, aside from that, ito pa, madami nga tayong storya, parang kailan lang, it is the 6th death anniversary of basketball superstar Kobe Bryant. Grabe, 6 years na pala. Oo. Naalala ko nung gabi dito sa Pilipinas, nung namatay si Kobe, talagang yung mga fans talagang spontaneously nag-gather sa may Cubao. Doon sa isang parang naka-graffiti na portrait ni Kobe, tapos may Mamba yata na nakasulat. So hanggang ngayon makikita mo pa rin, nagpe-persist pa rin sa social media, sa mga, tawag doon, yung mga maiigsi sa YouTube. Reels. Yung mga reels. Shorts, mga ganyan. Yung mga shorts. Yung mga Mamba mentality na pinapakita pa rin yung mga moves o yung mga sinasabi niya na iba talaga yung greatness talaga, persists talaga, even after your death. O, iba yung nagawa niya. Anyway, mga kapatid, umpisahan na natin ang balitaan. We take you to the Senate where Mobile Journal Merrimon Reyes is. And Merrimon, nagkaroon daw ng caucus ang mga senador. Buong Senado ba yan or yung majority black only? At magandang hapon sa iyo, Merrimon. Magandang hapon, Lord Denise. Sa ngayon, wala pang ibang impormasyon kasi tungkol doon sa naging caucus, kung all-member caucus ba siya or majority lang na caucus o kaya naman nagkaroon ba ng small caucus itong minority. Pero ang sigurado, around 3 o'clock in the afternoon ngayon, magbabalik na yung plenary session dito sa Senado. At nasabi ni Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, maraming mga panukalang batas ang isasalang na either pending ito for amendments, pending for interpellation, or pending for second reading or third reading at saka ang approval. Kabilang na dyan yung mga isasalang ngayong araw is yung Senate Bill number 1482. Ito yung Classroom Building Acceleration Program kung saan i-authorize na ang mga LGU pati ang mga civil society organization sa pagpapatayo ng mga classroom. Ibig sabihin nito, since lumabas sa mga investigasyon itong mga lumipas na buwan, nagkakaroon ng maanumalya mga proyekto sa loob ng DPWH, may mga backlog sa mga ipagpapatayo ng mga establishmento, especially sa sektor ng edukasyon tsaka ng health. Ngayon, hindi na kailangan sa DPWH lang magkakaroon ng kontrata o ng transaksyon para sa pagpapatayo nitong mga classroom. Bukod dyan, isasalang din ang Senate Bill number 1510 o ang National Health Service Outreach Program for senior citizens and indigent persons with functional disabilities. For amendment, mamaya sa plenary session naman, yung Senate Bill number 1509, ito yung Philippine Geriatric Center Act. Dito, layon kasi ng panukalang batas na to na magkaroon na ng improved access to specialized medical services or assistance
assistance ang mga nakatatanda. At layon din nila na hopefully through research, through training at coordination sa mga LGU at saka sa mga NGOs o mga kalapit na organisasyon, mapapababa yung mga gastusin sa pagpapaospital dahil nga meron ng specialized na kaalaman na ang medical sector patungkol dito. Bukod naman dyan, isasalang din for interpellation yung pag-simplify ng documentary requirements for government financial assistance, pati ang Senate Bill number 1629 o ang act na nag-establish ng mga multi-faith prayer and quiet rooms sa mga pampublikong building at government facilities. Pero throughout the week, sabi pa ni Senator Zubiri, isalang din yung Independent People's Commission, yung People's Right to Information at marami-rami pang iba. Okay. Ano nga ba yung mga priority measures para sa upper chamber? No? So, nabanggit mo yan kanina, no? Pero yung matatalaki din ba siya yung anti-dynasty bill? Lourdes, pagdating kasi doon sa pinaka-agenda for the week ng mga naisasalang dito sa session, so far hindi pa natin nakikita yung anti-political dynasty. Pero ngayong Wednesday kasi, nakita rin natin sa schedule, merong hearing ang Senate Committee on Electoral Reform sa isasalang naman itong pinaka-anti-political dynasty act ni Senator Padilla, Senator Lacson, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, at Senator JV Ejercito. Kaya maaari, since last year kasi kapag kinukulit ng media itong mga senador, pare-pareho din kasi sila ng mga sinasabi na sa pagbabalik nga ng sesyon o kapag ito na isasalang na itong anti-political dynasty, ang isa sa pinakakailangan daw nilang linawin is ano ba yung magko-constitute o matatawag na political dynasty hanggang sa ang level ng consanguinity, yan yung maaaring mabuksan na come Wednesday. Nako, dyan pa lang buong Mahaba-haba. taon na sila magdedebate. Yeah. I was Kasi gonna hindi, say, yung hindi extent ito yung yan unang pagkakataon na Oo. pagdedebatehan yan. Bata pa lang ako, Diyos ko, talagang pinipilit ng i-define what is a political dynasty. Tapos may mga sub-definitions pa yan. Masisiraan kayo ng bait. Pero, Marymon, okay. Ano tawag dito? Yung binanggit mo si Senator JV Ejercito, no? Meron na bang word tungkol doon sa yung, di ba may na-file sa kanyang complaint, ang kaso, no? Keso hindi raw kasi inaktuhan yung ethics complaint na filed against a kapwa senator. Of course, may sariling excuse si Senator JV, pero may word na ba kung aaktuhan na yung complaint na yon? Lord, ang nasabi kasi dyan ni Senator JV Ejercito, hindi para formally na-organisa or nako-constitute itong pinaka-Senate Committee on Ethics. At sabi pa dito ni Senator JV, hindi rin para kumpleto talaga yung mga miyembro nito. Pero once na magbukas na ulit ang plenary sessions, isa raw ito sa pinaka-asahan na rorolyo na. So since may plenary session na mamaya, maaaring mabuksan doon sa other matters itong patungkol sa Ethics Committee. Bukod naman dyan, sabi pa ni Senator JV, na itong huling buwan din ng 2025, meron din siyang mga medical emergencies, mga personal na emergency na kailangang bigyan ng atensyon. Pero ang pinaka-sinasabi niya talaga, asahan na itong mga nakabinbin o mga nakapila na ethics complaint, iisa-isahin na raw once na tungayo na talaga o magbukas na talaga o mag-operate na itong ethics committee. At inaasahan na natin yan anytime ngayong linggo dahil nga magbabalik na ang plenary session. Lord. Mary mo, nabanggit mo yung kompleto, maiba lang akong konti. Kompleto, lahat ba present dyan? At may balita na ba kayo kung kailan mag-resurface si... Talaga reserve. Oo. Paparamdam Kailan na raw magpapakita? ba? Kasi nung birthday niya, di ba? Parang may ang haba nung post niya. Kailan daw ba magpapakita dyan si Senator Bato de la Rosa? Denise, wala pang impormasyon tungkol dyan. So far, pagdating doon sa mga senador, mamaya pa natin sila makikita pag bumaba na sila dito bago mag-start yung plenary session. Pero ang sinasabi din naman dito, on the case of Senator Bato, ang sabi ni Senator Ping Lacson, kung siya raw, si Senator Bato, parang mas okay daw na pumasok na muna since wala pa naman daw talaga yung arrest warrant na sinasabing binabadyang nandyan na. Pwera na lang daw kung nakita na raw ito ni Senator Bato, kaya may rason siya para hindi muna pumasok. Pero so far, pagdating dito sa Senado, hindi pa natin nararamdaman physically itong si Senator Bato. Pwera na lamang sa kanyang staff na nandito pa rin naman sa opisina na nag-ooperate. Marymon, ito medyo off-tangent na tanong, ano? Pero at least si Senator Bato may narinig tayong statement, ano? Si Lito Lapid ba kamusta na?
Nako, Lord, titingnan din natin mamaya kung magiging present, pero usually present naman si Senator Lito Lapid sa mga plenary session. Yun nga lang ang pinaka parang rare occasion dito is kung magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam sa ilang mga usapin itong senador. Oo. Tsaka yung magkapatid. Parang tahimik din. Hindi, may tanong ako, Marymon, kasi di ba si Senator Bato, ano bang official status talaga ngayon? Kasi as far as I know, tuloy-tuloy pa rin naman ang nakukuha niya, di ba? I mean, he's still getting his salary as well. Oo, tsaka pagdating doon sa ilang mga kailangan pirmahan, for example, nitong natapos na BICAM conference, hanggang doon sa pagpipirma na nung pinaka-final na bersyon ng national budget, meron ding authorized naman na pirma itong sa Senator Bato. Pero so far kasi, yun nga wala pang, sabi nila Senate President Tito Soto, wala pa raw talagang parang legalities na nababiolate itong si Senator Bato doon sa kanyang mahaba-habang nagiging physical absence dito sa Senado. Pero still kasi, operating yung kanyang opisina, operating din yung kanyang mga staff. Kaya so far, rumorolyo yung kanyang papel dito sa Senado. Pero yun nga lang, sinasabi ni Senator Ping, kung siya raw ang tatanungin, mas magandang pumunta at pumasok na raw dito sa Senado itong si Senator Bato. Oo nga, sabi ng DILG Secretary, mukhang naispatan daw sa Davao eh. Narinig mo ba yun? Yung interview? Tumawa pa nga ng malakas si Secretary Remulla kasi nagmumotor daw, kita daw na, well, hindi mo raw mamumukaan sa helmet. Pero yung katawan daw, Grabe naman. alam mong walang ibang katawan na may ganun. Sabi ito ni Secretary Remulla, sabay tawa siya. Dapat, sabi ng ating producer, magkaroon kayo ng show dapat ni Secretary John Vic. Kasi ibang klase siya tumawa. O, yun ang magandang parang halakhakan siguro ninyo na induit. Pero, Marymon, nandiyan ba yung ewan ko, siya ba pinapatamaan ng palasyo kahapon, Sabi ni Auntie Claire natin, wag daw gagawing biro-biro ang kalusugan ng Pangulo. Si Senadora Ivy ba nandyan din? Well, so far, Lord, wala pa kasi tayo ibang nakikitang mga senador dito. Puwera na lang kanina, Senator Raffy Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, na parehong nasa pagdinig kaninang umaga ng Senate Committee on Agriculture. Pero inaasahan din natin mamaya, based doon sa schedule na nakuha natin, sina Senator Erwin Tulfo, sina Senator Risa Hontiveros, SP Tito Soto. Pero for the others, titingnan natin sa roll call kung kumpleto nga ba sila o merong mga absent for the day. Okay. Plenary. Oo. Marymon, may balita na rin ba kung kailan na mag-resume yung Blue Ribbon hearing? Sa ngayon, waiting game pa rin. Even ang mga media dito, even yung tayo mismo, hinihintay pa natin yung next schedule ng Blue Ribbon Committee. Kasi ang huling nasabi rin ni Blue Ribbon Committee Vice Chair, Senator Erwin Tulfo, depende rin ito sa magiging call ni Senator Ping Lacson. Pero para sa pagkakaalam niya, may lalabas na raw na committee report itong Blue Ribbon. Doon maaaring romolyo na itong minority report naman na ibinahagi at ipinresenta sa media ni Senator Ivy Marcos at Senator Rodante Marcoleta. Pero so far for this week kasi, ang nakita pa lang natin na committee hearing related dito kay Senator Ping is yung Committee on Electoral Reforms. Ang isasalang nga doon yung usapin tungkol sa Anti-Political Dynasty Act. Alright, itatanong pa sana ako kay Marymon para baka masagutan ng mamaya makakausap natin. Maraming salamat sa iyo ang ating mobile journal sa Senado, si Marymon Reyes. Now, over at the House of Representatives, opposition group Bayan and the Makabayan Bloc have refiled their impeachment complaint against President Bongbong Marcos. That's following the return of House Secretary General Cheloy Garafil to her office. The Office of the Secretary General had earlier declined to accept the complaint when it was first filed on Thursday, January 22. Then Garafil was on an official trip to Taiwan. This is the second complaint seeking to oust the president. The first came from lawyer Andre De Jesus, and that complaint is now with the Office of the Speaker. And for further updates from the House of Representatives, we have our mobile journalist, Arles De Los Santos. Arles, okay, nag-take two na ang Makabayan Bloc sa filing ng impeachment against the President. Pero, okay, at si Sec Gen Garafil ay fresh from Taiwan, pero anong kasiguraduhan na ito ay mare-refer?
Lord, actually kasama yan doon sa mga agam-agam ng grupong Makabayan at ng grupong Bayan mismo na nagsilbing ang complainant nitong ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala raw commitment na ibinigay itong si Sec. Jen Garafil, no? Kaya nga ayon sa Makabayan, babantayan daw talaga nito, no? Walang definite commitment kay Garafil na i-refer agad sa House Office of the Speaker yung kanilang reklamong impeachment nga, no? Dahil daw ang kanilang inaasahan nga ngayon, may sapat na panahon pa rin naman daw para nga upuan ito dahil may 10 session days para nga ito ay maipasa, no, later on sa Committee on Rules and then sa Justice, no. Pero meron pa kasing mga agam-agam din na may iba pang mga impeachment complaint na ihahain dapat and parang pinangunahan nga yung mga seryoso at mga matitibay nga daw na impeachment complaints laban sa Pangulo. Kaya ayon sa kanila, they will still proceed, no? They will hope to uphold itong ang kanilang karapatan na mag-hain ng reklamong impeachment laban sa Pangulo. Okay, so, di ba under House rules, dapat masama sa order of business within 10 session days before sa ma-refer sa Justice Committee. Tama ka dyan, Lord. And ngayong araw, magbabalik na yung sesyon ng Kamara matapos nga yung 1.5 buwan na break nito, no? At kailangan nating malaman maya-maya lamang kung ano nga ba yung mga nasa order of business nito at kung kasama na rin ba yung impeachment complaint na nauna na isinampa nga ni Attorney Andre De Jesus at inendorso naman, no, ni Representative Jet Nisay. Let's see kung magsasama na nga ba yun sa order of business kasi technically mas mahigpit na talaga yung rules ngayon patungkol sa impeachment. Once na nabigay na yan sa Committee on Rules, no, hindi na pwede na i-accommodate pa yung ibang mga impeachment complaint dahil yun yung stated na rin sa utos ng Supreme Court. Okay. Itong third impeachment, nagpaparamdam ba dyan yung grupo nila dating Congressman Mike Defensor? Nasa isang interview with Manong Ted Filon kanina, ay sabi na parang ayaw na nilang sumakay kasi mukhang may sarswela raw na pinaplano ang administrasyon. At pag sila daw ay nag-submit o nag-resubmit, parang they will be playing according to script lang para maipakita raw na, o tinanggap namin may ano bang mga kwento-kwento dyan? Tama ka dyan, Lord. Kanina nga merong yung interview na yun kay Manong Ted kasama talaga doon sa mga naging basehan din natin kung magkakaroon pa nga ba ng filing o yung third impeachment complaint laban nga dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi ayon sa kanila, parang na-preempt na daw itong mga impeachment complaint na inihahain para nga sa gayon, parang maging control o nasa kanila pa rin nga yung bola, no, sa administrasyon at least doon sa pagtatanggal sa Pangulo dahil ito ay malaking usapin na kung paano nga ba yung magiging sistema at syempre yung mga nakasunod sa kapangyarihan, no. And yung technicalities pa din yung isa sa mga concern nito ni Defensor dahil kapag ka ito nga, no, according sa Konstitusyon, sa House Rules at sa Supreme Court rulings, kapag yung impeachment complaint ay na-refer na doon sa Committee on Justice, considered na to, no, as initiated or complete na talaga. So hindi na pwede magkaroon pa ng any other impeachment complaints. Though kung aabot naman sila doon and magkakaroon tayo in total ng 3 impeachment complaints separately, pagsasama-samahin lamang yun and then isang uupuan at isusubite doon nga sa Committee on Rules. But still, kailangan pa nating abangan kung paano nga ba yung magiging takbo na order of business itong pagre-resume ng Kamara ngayong araw. Mga makukulay ng mga karakter itong nag-file ng third complaint, Arles. Pero, yung interview ni dating Congressman at Secretary Defensor, he speaks for the whole group o sentimiento niya lang ba yun? Sentimiento niya lang yun, Lord, at least. Kasi iba-iba actually, meron din nakita natin nung nakaraan na nag-cover tayo dito, nandun din si Attorney Ferdinand Topacio, si Naparas, and then nagpakita ng moral support, ayan si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson, and then yung kanyang anak at iba pang mga personalidad na nandun din, no? And meron pa nga silang pitch na laso dahil ibig sabihin daw nun, impeach and they support the impeachment complaint. But at least on behalf of their group, talagang wala pa tayong nakukuha na recent or latest plans for them kung magpapasa na pangaba o hindi na talaga ato. Totoo ba, Arles, na may kasama rin daw isang senador? Senador, noong nagpunta dito, Lord, we cannot recall. Meron lang tayong mga nakitang mambabatas on the sideline but at least dito yon sa Kamara, no? Hindi na sila humarap doon pero kasi inikot natin medyo nagkulit-kulit tayo para makita natin. But if you can remember, hindi nila sinabi kung sino nga yung mga supposedly na mag-e-endorso
nito sa House of Representatives na mga bahagi nitong Kongreso. Arles, ano naman yung statement ni House Majority Leader Sandro Marcos doon sa impeachment complaint laban sa kanyang ama? Isa din sa mga naging usap-usapan, Denise, ito nga si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na kasama din sa mga namumuno sa House Committee on Rules, no? Sinabi niya na kanina inanunsyo nga yung kanyang recusal, no? O yung hindi pagsama sa anumang deliberasyon o mga pagdinig at mga pagpupulong patungkol nga sa impeachment complaint na ihahaing laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang ama, of course. No? Nauna naman lang siniguro ng Kamara na talagang magiging patas at susundin yung naaayon sa konstitusyon sa plano nito, no? At hindi nga makakaapekto yung relasyon ng House Majority Leader at syempre sa ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero paglilinaw naman ni Marcos, ito daw ay mahalaga raw, no? Para isaalang-alang yung demokrasya kaysa daw doon sa mga personalidad na nasasangkot o involved nga dito sa impeachment complaint, which is his father. Ito daw din ay para maprotektahan ang integridad ng Kamara kasama yung kredibilidad ng proseso nito nang sa gayon ay manatili daw ang tiwala ng publiko sa ating mga constitutional processes. Oo, kasi in theory, the rules do not require him Yes. to Correct. recuse himself, ano? Pero siguro inisip para wala nang masabi. Mhm. Pero okay, ano pa ba ang mga balita coming out of the House at ano yung mga priority na mga bills o mga measures na pag-uusapan ngayon? Lord, at least ngayon ay nagpapatuloy na yung ilang mga committee hearing dito sa Kamara at ngayon 1:30 p.m. Nagsimula na nga, nakatakdang magsimula na nga yung pagpupulong no, ng EDCOM 2 patungkol doon sa mga kinakaharap ng mga issue ng edukasyon sa ating bansa at kung ano nga ba yung mga plano nito. Gayon din yung technical working group meeting ng iba pang mga komite dito sa Kamara at magpapatuloy yan hanggang Wednesday and then 4 p.m. or 3 p.m. maya-maya lamang ay magsisimula na ang sesyon dito sa Kamara. Tinaasahan natin at aabangan din rather kung ilan nga ba yung mga representante na haharap dito at lalo pa na isang buwan at kalahati yung kanilang naging break. Parang overwork sila masyado, ano, partner? Tingin mo? Talagang, marami sila kailangan pag-usapan. Pero yung usapin sa mga investigasyon tungkol doon sa flood control, wala na talaga, Arles, no? At least wala pa tayo na ririnig, Lord, no, patungkol nga dyan. Actually, tinanong din natin yung ICI, pati, kasi kadugtong na rin halos naman yun na ating mga napag-uusapan. Ayon sa kanila, patuloy daw yung kanilang report for the ICI, kayong kanilang mga naasahan nga ng mga case referral or mga recommendation na ipapasa sa Office of the Ombudsman. And yung doon sa usap-usapan na kanila pagsasarado, wala pa naman daw na ibababa doon sa kanila, sang-ayon na rin sa utos ng Pangulo. And then dito naman sa House of Representatives, nagparamdam naman yung ilang mga mambabatas nga na baka daw muling magbalik yung Infracom kung sakali nga na magtapos na ang operasyon ng ICI na ngayon nananatili pa rin palaisipan at inaabangan ko ano nga ba talaga ang kasagutan dyan. At marami maiingay ng Quadcom ng mga hearings yun, ano, na hindi mo na naririnig ngayon. Bakit kaya? Anyway, parang yung Kongreso sa investigasyon, mag-move on na lang tayo. Maraming salamat sa ating mobile journal sa Kongreso, si Arles de los Santos. Thank you, Arles. And at this point, we bring you more stories on One News. 3 suspects were killed after an ambush against Sharif Agwak Mayor Ahmad Ampatuan Sr. The assailants fled in a gray minivan but were later cornered in Barangay Meta, Datu Unsay, where they fought back and died in a shootout with the pursuing forces. Authorities said the mayor was the target of the attack and identified the slain suspects as Budtong Alim Pendatun, Tex Malid Pendatun, and Puwasa Oting Madid. Deported Russian vlogger Vitaly Zudorowetsky threatens to expose alleged corruption he witnessed inside a Philippine jail. He claims he was able to smuggle a cell phone into his cell after allegedly bribing a guard, which he used to record conditions inside the detention facility. Malacanang earlier said 3 were sacked for allegedly giving special treatment to the vlogger. And oil companies will implement a hike in the prices of fuel products tomorrow, Tuesday, January 27. Diesel prices will be up by 1 peso and 40 centavos per liter, gasoline by 40 centavos, and kerosene by 80 centavos. All right. Pero last week nagtaas na, no? Tataas na naman. What's new? Ano re-excuse? Maybe
Oo, narinig ko parang yung issue ni Trump sa Greenland na wala pa naman. Pero time out muna, napakarami pa naming kwento sa inyo tulad po ng sunod yung mapapanood. Ang global headlines from the Associated Press at ang show na ito ay magre-return parang yung may birthday ngayon, si Douglas MacArthur. Babalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. A massive winter storm is slamming parts of the U.S., dumping snow, sleet, and freezing rain with frigid temperatures and treacherous road conditions. The National Weather Service says the storm is expected to continue through Monday, with around 1 million customers without power and over 10,000 flights canceled. Democratic officials and protesters are demanding federal immigration officers leave Minnesota after a Border Patrol agent fatally shot a man in Minneapolis Saturday, sparking a legal fight over the investigation and renewed calls by state and city officials to end the immigration surge that has swept the region. More bodies have been recovered after a landslide killed at least 24 villagers and buried over 30 homes in Indonesia. American rock climber Alex Honnold climbed the Taipei 101 skyscraper, becoming the first person to reach the 16,067-foot spire in about 90 minutes without any ropes or protective gear. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. And on to our stories. Authorities are monitoring 3 separate maritime incidents. The latest involves a passenger ship with more than 300 people on board that sank off Basilan. Meantime, 4 Filipino crew members of a sunken cargo vessel in the West Philippine Sea are still missing. And News 5 correspondent Bril Montalvo reports. Sa video ng China Coast Guard, makikita ang pagsaklolo nila sa mga crew ng lumubog na cargo vessel na MV Devon Bay sa West Philippine Sea noong Biyernes. Ang mga nasagip na Pinoy napaiyak at nagyakapan sa cabin ng barko ng China. Galing daw ang lumubog na MV Devon Bay sa Gutalak, Zamboanga del Norte at patungong Guangdong, China para maghatid ng kargang iron. Pero lumubog ito 262 kilometers west ng Sabangan Point, Agno Bay sa Pangasinan. Sa tala ng Philippine Coast Guard, 15 ang nasagip ng China Coast Guard habang 2 ang namatay. Nagpasalamat naman ang PCG sa pagsaklolo ng China Coast Guard. They were able to conduct the rescue mission. And based naman po sa ating international laws, every state has a moral obligation naman po to render people in distress. Ang mga nasagip na i-turn over na sa PCG. Attention all ships. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. Habang nagsagawa naman ang BRP Teresa Magbanwa ng radio communication sa iba pang barkong dumadaan sa lugar para sa paghahanap sa 4 pang Pinoy. Na-recover ang bangkay ng 6 na individual ng lumubog na MBCA Amihara sa karagatang sakop ng Davao Occidental. Napag-alamang walang pahintulot galing sa PCG at iligal na naglayag ang nasabing bangka mula Davao City patungong Governor Generoso sa Davao Oriental noong January 19 ng gabi. May isang crew na unang nasagip noong Martes. Siyang pangsakay ng motor bangka ang hinahanap. Sa Basilan, 8 ang nasawi nang lumubog ang isang pampasaherong barko sa Haji Mutamad. Galing sa Zamboanga City ang MV Tricia Kirstine at bumabiyahe pa Hulu-Sulu nang lumubog pasado 1:00 kaninang madaling araw. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard at ilang local rescuer. Higit 300 ang sakay ng barko. May 7 ng nasagip at patuloy pa ang search and rescue operation. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng paglubog ng barko. Pero ayon sa PCG, hindi naman ito overloaded. In other news, Malacanang is shrugging off latest impeachment complaints filed against President Marcos. Live mula sa Malacanang ang ating mobile journalist, Julie Baiza. Julie, kamusta naman ang naging panayam o ang press conference kanina?
Nagbigay nga ng ilang update, Lourdes, si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa mga usapin at isa pa sa binigyang update yung lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, maayos naman daw yung kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na dumalo na sa isang meeting sa Malacanang kaninang umaga. Ipopost din daw sa social media, Lourdes, itong mga pictures and videos ng meeting para maipakita nga sa publiko na nasa maayos ng kondisyon si PBBM. Balik na raw kasi sa normal ang Pangulo. Pinabulaan na naman ng palasyo, Lourdes Denise, yung kumakalat ng mga impormasyon sa social media na ooperahan o kaya kakailanganin ng operasyon ng Pangulo kasunod nga nung pagkakaroon ng sakit na diverticulitis. Ang sabi ng palasyo kanina, fake news daw yan. Kung maaalala kasi natin nung lumutang yung report na na-hospital si Pangulong Bongbong Marcos last week, marami ng mga haka-haka na lumitaw kaakibat nito. Kaagad naman gang nilinaw ng palasyo at mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan at maayos naman at na-share nga yung kanyang naging sakit na diverticulitis. Lourdes Denise. Sigit muna ako ng isang mabilis bago magtanong si Denise. Okay, kahapon naglabas si Auntie Claire natin ng wag raw gawing biro-biruan ang kalusugan ng Pangulo. Pero inaano ko, so ang pinatatamaan ba niya ay yung hirit ni Ate Amy, Senadora Amy Marcos, na ang sabi lang naman ay wala kasi nag-aalaga sa kapatid ko. At yung mga nakapaligid sa kanya ay may kanya-kanyang mga interes. Pero baka may na-miss ba kaming part daw na nagbiro siya? Actually, hindi naman lang yung pagbibiro yung sinabi ni Yuse Claire doon sa kanyang statement. Ang sabi pa nga niya, wag nang haluan ng pamumulitika yung naging kondisyon ng Pangulo. And ang siguro yung seryosohin daw yung kondisyon and hindi na idawit sa ano pa mga usapin, lalo't mahirap nga raw yung magkasakit. Kanina kinakamusta, 'di ba, si Yuse kung may sinabi ba ang Pangulo kung talagang wala nang iniinda? I mean, I know Yuse Claire said na nasa meeting yung Pangulo, pero ano bang clarification dyan, Julie? Kung doon nga daw sa nararamdaman, masasabi nga balik na raw sa normal ang Pangulo. Pero kung meron nang iniinda daw na sakit, si PBBM nga lang daw nakakaalam kung masakit pa yung tiyan o kung ano man. Pero kung ang pagbabasihan naman natin yung schedule niya, ay balik nga sa normal at asahan na rin na magkakaroon na ng mga pagtitipon at mga public events na dadaluhan ng Pangulo. For context, kasi last week talagang simula nung, I think Thursday and Friday yung meron siyang hindi nadaluhan. Yung Friday yung sa Ilocos Norte kung saan si Congressman Sandro Marcos yung dumalo para sa kanya. Nung Thursday naman yung pagtitipon sana dito sa Palasyo, si E.S. Recto naman yung kumatawan sa Pangulo. Okay, Julie, meron na rin bang update dun sa corruption allegation nitong vlogger na si Vitali about the detention facility na parang he was able to bribe daw a guard for him to get a cellphone to document everything? Anong statement ng Palasyo? Yes, Denise, kanina kinumpirma ni Castro na isang warden ang nagsumite ng courtesy resignation at 2 deputies ng Bureau of Immigration yung sinibak sa pwesto. Kasunod nga nung nasabi ni Vitali na nakapagpasok siya ng cellphone dahil sa pagbabribe nga sa jail guard. Ang sabi ni Castro kanina, patuloy daw yung investigasyon na ginagawa tungkol dito sa usapin at doon naman sa sinasabing issue ng korupsyon na ibubunyag daw ng Russian vlogger, iintayin daw yan ng pamahalaan, babantayan, titingnan pa rin daw kasi nga maaaring maging guide yan sa kinakasang investigasyon. Pero ang sabi niya, ano pa naman daw ba yung aasahan from this vlogger na sa simula pa lamang wala na nga daw ginagawa kundi manira. But still, dahil may ongoing investigation, tinitingnan pa rin nila kung ano yung mga inilalabas at sinasabi niya. May mensahe na nga rin yung palasyo sa mga kawani ng pamahalaan kung gusto pa rin daw nila na maging miyembro ng gobyerno, iwasang sumangkot sa usapin ng korupsyon. Pero Julie, do they plan to file cases? I mean, kapag napatunayan na nagsisinungaling itong si Vitali, do they plan to file a case against him as well as dun sa nag-resign at dun sa, sabi niyo nga, nasibak sa pwesto?
Depende pa raw yan sa magiging tulak Result. or magiging usad ng investigasyon. Tinanong nga siya kanina kung may habol pa ba yung bansa kasi nakalabas na Oo. naipa-deport na yung vlogger. Pero sa ngayon nga daw, depende pa rin. Titingnan pa kung ano yung magiging susunod na hakbang base sa magiging resulta ng investigasyon. But for now, yun lang muna, no. Hindi lang naman 3 na yung nawala sa pwesto, bali pang-6 na on top of the 3 na naunang puro BI employees din. Okay, nagkaroon ng kondenasyon o official condemnation ang Pangulo doon sa pananambang kay Sharif Aguac Mayor Ahmad Ampatuan. Pero anong mga direktiba ba ang binigay naman niya sa DILG at sa PNP? Patuloy nga daw natitiyakin ng DILG at ng PNP na maipagpapatuloy yung kaayusan, yung peace and order dyan sa bahagi nga ng Bangsamoro Region at ng Mindanao, kung saan nga mayroon mga pangyayari itong recently yung ambush. Ang sabi ni Yusik there, binabantayan naman daw ng palasyo at kinukundi na nga yung pananambang na nangyari. And yun lang yung nabanggit niya, no, na the DILG, pinuri na nga din daw ng DILG yung mabilis na pagkilos ng PNP at ng iba pang mga security forces doon sa lugar para mahuli yung mastermind. If I'm not mistaken, yung PNP naglabas na rin sila ng pahayag tungkol dyan na tutugwisin nila yung mastermind sa likod nitong pangyayari at hindi daw hahayaan na magpatuloy pa at magkaroon ng panibagong pag-atake. Okay, yung issue sa West Philippine Sea, suporta para sa spokesperson na si Commodore J. Tariela. Ano ang sinabi naman? Dalawang bagay yung sinabi ng palasyo dito sa usapin ng West Philippine Sea. Una, patuloy pa rin yung suporta ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya at opisyal ng pamahalaan basta't nasa tama at naaayon daw sa batas yung kanilang mga ginagawa, sinasabi at yung kanilang advokasya. Pangalawa, tinitiyak pa rin daw ng Malacanang at ng Pangulo na hindi natin ibibigay alinmang bahagi ng teritoryo ng bansa or yung nauna ng pahayag ng Pangulo na hindi natin isusurrender kahit na an inch ng territory natin. Ayan, tandaan mo sabi ng ante natin, huwag magpakakomedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. At higit sa lahat, huwag maging plastic. May pinatamaan siya eh. Anyway, maraming salamat sa ating mobile journal, Julie Baiza. Thank you, Julie. Naabangan ko kung mag-react si Julie. Anyway, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the Public Works Department implemented a major shakeup in 12 of its 17 regional district offices. The slew of appointment orders issued last week also cover 11 assistant regional directors being promoted to new positions. The revamp, though, does not cover the National Capital Region, following RD Joel Limpenco's appointment from his previous posting as head of DPWH Western Visayas. The restructuring comes amid massive corruption in infrastructure projects, which probe and prosecution is ongoing. Meantime, Business World is reporting about the Bangko Sentral ng Pilipinas, saying another rate cut this year is uncertain. That's amid current economic conditions, signaling a looming end to its current easing cycle. BSP Governor Eli Remolona Jr. said a cut is still a maybe, adding that they might consider subdued inflation and tepid growth to spur demand in deciding on their policy move. Remolona went on, weaker than expected output in the fourth quarter of 2025 may not automatically warrant a reduction to key interest rate in February. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. The town of Aloginsan has agreed to serve as a dumping site for garbage from Cebu City, but only on a temporary basis. And for details, we have our man in Cebu, Dale Israel. Dale, okay, paano magiging sistema nito at how far is Aloginsan from the city? Mas maayong hapon, Lord and Denise. Aloginsan nga is very far from Cebu City, which is 60 kilometers or about 2 hours travel time. Southwest ito ng Cebu City. That is why there's also a need for a temporary place to dump garbage, which is what we call a transfer station. The plan is to put up a transfer station at or temporary place to put up the garbage within the city. The Cebu City government is preparing the
temporary use of the old Inayawan landfill, which will be converted into a transfer station for the city's waste. According to Mayor Nestor Archival kanina, he is currently writing a letter to the Department of Environment and Natural Resources to request that the Supreme Court be informed of their appeal to allow the limited use of Inayawan. It can be recalled that the Supreme Court previously ordered the closure of the Barangay Inayawan after it effectively became an open dump site, which is in violation of the law. This is done before going to Aluginsan as the new landfill site nga. However, the mayor clarified that the costs related to this option are still being studied. Costs are high per volume. That is why they need to lower the volume of garbage. And because of this, Mayor Archival is pushing more for measures to reduce the volume of waste coming from the households as a way to lower the expenses involved in waste management. Among the measures is the distribution of shredder machines to all 80 barangays of Cebu City to make the waste processing easier and reduce volume of waste. The city government continues to await the decision and guidance of concerned agencies like DNR and the courts regarding this matter. Back to you, Lord and Denise. Dale, wala na yung sa Konsolasyon, tsaka, pero sa Mandawi, nag-ooperate pa rin ba? Yung sa Barangay Umapad? Lord, sa Konsolasyon, it's a temporary 30-day use of the landfill there in Konsolasyon. Yung sa Mandawi naman ay ginagamit pa rin ng Mandawi City Government din yon. So open pa rin yung hindi na yan open dump site kundi sanitary landfill na yung sa Mandawi. Yung sa Konsolasyon naman ay ginagamit with the use of private partners ito ng Cebu City yung nag-operate ng Binaliw landfill. Lord. Basura, kapag dyan sa Cebu, problema. Pero pag yung mga sa flood control, ang basura ay kaching, pera. Pero anyway, maraming salamat sa ating One News Cebu Desk, Dale Israel. Thank you, Dale. All right, again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. You'll have to find the answer to that riddle somewhere else. January 26, 1998. President Bill Clinton denies having an affair with former White House intern Monica Lewinsky. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Yet months later, Clinton finally does acknowledge that he did have a relationship with Lewinsky. The House of Representatives impeaches Clinton for perjury and obstruction of justice over the scandal. But Clinton is acquitted by the Senate the following year, and he finishes the rest of his term in office. 1788. The first European settlers in Australia, the British expedition including hundreds of convicts, land in present-day Sydney. 1880. General Douglas MacArthur is born in Little Rock, Arkansas. MacArthur commanded U.S. forces in the Pacific during World War II and ran the post-war Allied occupation of Japan. He also led American troops under the UN banner during the early months of the Korean War. 1961. Wayne Gretzky, considered one of the greatest hockey players of all time, is born in Ontario, Canada. And 1988. Andrew Lloyd Webber's musical The Phantom of the Opera opens in New York. In 2006, it leaps past Cats, another Lloyd Webber musical, to become the longest-running show in Broadway history. Today in History, January 26th. Mike Gracia, The Associated Press. Uy, kumusta na kayo? Ito pa rin yun. You're still watching Afternoon Delight. And we thank you for staying with us. Okay, so last week, ang theme ng Delight natin ay yung may mga sabaw. This week, ang theme naman natin ay ginataan. So, for our Delight of the Day, ginataang bilo-bilo or para sa iba, ang tawag nila dito ay ginataang halo-halo. Bakit ginataang halo-halo? Eh kasi halo-halo. Asan yung yelo kung halo-halo? Ha? Hindi, mix-mix lang naman yun, di ba? Yung principle lang na magkakasama. So, ang ginataang bilo-bilo ay ano ang fundamental differences niya sa ginataan? Ano ba? Matamis. Ano ba? Matamis rin naman to ng konti. Oo. Pero para sa'yo, hindi masyadong tinamisan. Ano to? Kamote ba to?
Pero kaman di mo malalaman pa pag kamote, pag matigas. Tapo lang ng konti. Mahilig ka ba sa ginataan? Okay, swabe lang. Merienda namin na bata kami. Ako rin. Mahilig gumawa nito yung mami ko dati. Teka nga, sige nga. Pero hindi ganito kulay. Oo, yung sa amin puti lang eh. Kasi perfect kombinasyon ng bilo-bilo tsaka saging. Tapos may sago. Ito may kamote. Ano pa ba yung iba? Alam mo dati nandadaya ako pag... Bahay lang naman namin. Ang kinukuha ko lang yung bilo-bilo tsaka yung sago. Ako yung dinodonate ko yung kamote. Kapalit ang bilo-bilo. Ayaw din nila mag-trade ng bilo-bilo eh. Sobrang lugi naman ng ano kasi. Okay, sige, daanan muna natin ang ating stories on social media. First up is the one on X. TV host Bianca Gonzalez and former COMELEC Commissioner Goyo Larrazabal call out expensive trips to Philippine destinations, particularly Siargao. Mas mura pa daw kasi to go to Hong Kong or yung trips to Hong Kong, Singapore, and Vietnam. Sorry sila. Luxury ang... pang luxury destination bang Siargao? Hindi, ganun nga ang dating. Pero naging issue na rin to before, di ba? Na parang may naglabas, if I'm not mistaken, parang 30,000 ata yung trip to Richard Siargao. Gomez yata yun ah. Tama ba? Hindi ko na maalala kung sino. Pero naging lumabas na to before sa balita also. Dahil pataas ng pataas yung presyo. And then when you look at prices, papunta sa ibang bansa, mas kayang ipunin. Okay. May point yan. At yung point ni dating COMELEC Commissioner Goyo ay palagi tayong sabi na wag parang go local. Explore mo yung mga islands natin. Pero paano kung makakapag-explore ng mga islands kung Siargao Ang mahal. at ang Batanes? Tama nga, mas mahal pa pag pumunta kaysa sa pumunta ka sa ibang bansa. Ngayon, may dahilan kasi ito mga flights na ito. At dito rin papasok siguro yung ng gobyerno, no? Kasi kaya mahal kasi bibihira ang mga pumunta doon at maliliit yung mga flights. No? Hindi siya regular. Lalo na Batanes, halimbawa. Ang Siargao, dapat by now, medyo na yan eh. Medyo dapat mas mababa na kasi mas popular ng Siargao for the past few years. At kaya naging popular yan dahil ay may specific market talaga siya. Ngayon, ang sinasabi nila, nung mula daw nung napadali na ang pagpunta sa Boracay, medyo naging mall na raw siya. At kumbaga, mas mabilis pang pumunta sa Boracay na 1 oras lang ang flight kaysa pumunta ka from Quezon City, pumunta ka ng Greenbelt. Minsan naman talaga, totoo. Na yung flight ay tama. Yun nga lang, yung hintay sa airport. Ibang usapan yan. Oo. Pag na-delay ka pa, ibang usapan din yun. So, minsan ganun. At may mga business owners doon sa isla who would probably welcome yung hindi nila nakukuha yung mass domestic market. Kasi may inaalagaan sila na very small pero highly loyal na foreign visitors. Kasi mga foreign visitors, pag nakita nila na marami ng may marami ng locals, lalo na, Lumilipat na ulit. maghanap. Kasi ganyan-ganyan ang nangyayari sa Boracay. Diba? Yung mga nakatambay sa Boracay dati ng mga foreigners, naghanap sila ng bago. Before Siargao, ano nga ba? May isa pa eh. Before that eh. Hindi ba Bohol or Dumaguete? Yan yung mga medyo mas hindi pa rin masyadong tinatao ngayon. Ito promise, pag napuno ang Siargao, pag naging medyo mahirap kasi pumunta rin, mahaba yung flight eh. Maghahanap ng bago yung mga yan. Pero sana nga na the government can help out regarding this issue. Kasi nakakalungkot din talaga isipin na hindi nakikita yung beauty ng sarili nating bansa because of the expenses. Kasi syempre hindi lang naman flights. Iisipin mo pa yung accommodation mo. Kung madaming tao doon, baka tumaas din ang presyo ng lahat ng bilihin. Hindi siya mura. Oo. Ayun. Oo, yan. So, makikita natin, lalong-lalo na pag may fast food na ron, nako, indikasyon na yan. Oo. Yun na ang sign. Alam mo na. Okay. Sige, on our next story. This one is on One News. One headline reads, Aurora Gaming Philippines claims M7 World Championship with dominant win versus Alter Ego. Para dyan, ang report ni
Wala pa lang report. Wala. Pero ito yung kinukwento sa atin ni Amy Atienza na dominant nga yung team na to. And tama ba $1 million ang price? What for $1 million US dollars talaga? Oo, $1 million Baka naman USD. Singaporean dollars Hindi lang. daw, $1 million USD. But that's for everyone. Paano kaya sila maghahati-hati doon? Nako, alamin natin kung ano yung setup, kung ano ba yan. Hating kapatid talaga na pantay-pantay o may mga... Kasi lahat yan pati everyone involved in the team, hindi lang yung players mismo. Magkano $1 million US dollars? Nasa 59 na ata ngayon. Ano na bang dollar ngayon? 58 something. Nasabihin mo ng sarado, 59 million pesos. Alam, hindi ako nag-aral ng panitikan. Ito na lang. Pwede rin. Kanya-kanyang ano naman yan path naman yan Ano? Baka pwede ka pang mag-start. Baka coach na lang ako. Ganun, hindi na ako tatanggapin sa mga ganyan. Pwede yan. Hindi na ako marunong mag-family computer Talaga ba? Oo, kahit yung... Naghahanap ako noon, siguro 15 years ago. Naghahanap ako kahit sabi ko, PlayStation 1 tatanggapin ko. Ngayon, mas rare pa pala yung PlayStation. Mahirap ng kunin. Mas mahal pa pala. Oo. Kasi hindi ko na... Gusto ko mag-game Balang araw parang... Basta, papasukin ko yung mundong yan. Pero speaking of gaming, nako, ito ibang klase na games naman to. This one is on the Philippine Star, a great showing from Filipino para-athletes. The Star is reporting that the Philippines secured its best overall finish in the history of the ASEAN Para Games after ending 4th in the medal standings of the 13th edition held in Thailand. As of 8:15 a.m., on Monday, Team Philippines collected a total of 134 medals composed of 45 golds, 37 silvers, and 52 bronzes. Represent! So congratulations po sa lahat ng ating mga para-athletes at salamat po sa pagbibigay pugay and bringing honor to our country. Thank you. Okay. Yan, so binabati natin ang lahat ng nanunood sa Afternoon Delight on One News sa live streaming din sa Facebook, YouTube, and TikTok. Okay, hindi lumalabas dito yung mga comment. Ayun pala. Hello, Alvin Pusta. Sabi niya, masama ba mag-post sa FB, Sir, Madam? Ng ano? Ng ano? Ako minsan masakit din tiyan ko pag walang break time. Buti nakakautang sa kantin. Dave Andres, buti naman hindi na off-sync. Joke yun, may masa. Kaya yun. Okay, Alam mo, pag nag-off-sync yung isang platform, malimbawa, or kahit sa Netflix minsan, o kahit reload nyo lang. Yan. Baka sa connection ng Connection yan. Oo. Raymond Bartulay, maganda ang Mirror Battle sa Thursday. Magaganda sila, tandaan ninyo, guys, hindi score ang kagandahan sa presentation kayo. Ano yun? Hindi ko alam. Elmo Cardenas, nanonood din sa atin. Teka, nasan ba yung... Ganda nyo, madam. Sorry po sa abala, madam, sabi niya. Bakit naman Sabi ni abala? Alvin. Oo. Raymond Bartulay, andyan lang sa tabi-tabi pero minsan nasa bundok at kagubatan siya. Ouch, halaka. Sino yung sinasabi? Hindi ko alam Kenneth Brian Almayo, nagpapa-weather update daw siya sa General Santos City. Sa Mindanao, 3 araw na raw umuulan sa kanilang lugar. Ako, ingat-ingat po. Nasan ba? Ay, mag-open kasi nung chat. Let there be light. Mabuhay ka raw, Tita Denise at ako. At keep safe po sa lahat at happy Monday. O, dagdag ni Letter B, like, congratulations po sa lahat ng para-athletes. Opo. John Ek. Wrong info. $1 million kasama yung ibang first place, second place, etc. Okay, so kasama pala lahat yun. Thank you sa iyong correction, John Ek. Salamat. Oo. Kasi, mukha ba kaming into E-games. Oo. Pero thank you for the clarification, but now we know na yun yung Opo. Oo. Kasi si Denise, tanggalin mo yung E sa sports. Yun ang siya. Ay, oo. Ibang sports tayo. Ako Okay. na sa E. Ano? And, Okay, that will have to do it for us this Monday, January 26. Babati po tayo ulit bukas. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Marlon Manalo, batiin rin natin Mike Policarpio, Marion Hugot Laja. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes de Vera po ang aking pangalan. Kapatid, we are one news, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.